Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Hebrews chapter 4 verse 16. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Grace in times of conflicts and struggles. So, ang Christian life po ay punong-puno ng adventures at struggles. Ano po? Bakit kaya ganoon? Kasi po gusto ng Lord na ma-develop po tayo sa buhay na ito. So, kung re-reviewin po natin yung pag-aaral natin this week, unang-una po ay naintindihan natin na nung bago pa tayo nakakilala kay Lord, ay marami tayong na-experience ng mga problema. At ang problemang yan, kadalasan po yan ang nag-draw sa atin papalapit sa Panginoon nung panahon na tayo hirap na at walang magawa sa buhay, lumapit tayo sa Panginoong Jesus at tayo po'y naligtas. Ngayong naligtas na tayo, yesterday pinag-aralan natin yung disenyo natin. Naintindihan na natin na tayo pala'y mga anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Ano po, gusto niya ipakita sa atin yung kanyang pagmamahal. Kaya dapat matuklasan natin kung sino tayo at ano yung ating potential bilang mga anak ng Diyos. Ano po? Ngayon naman, pag-uusapan natin, ano naman yung reason ba't dumadaan pa ako sa mga problema at pagsubok, Pastor? Bakit nakaka-experience pa ako ng mga struggles at conflict sa buhay? Dito naman ay pinahihintulutan ng Diyos na tayo po ay ma-develop. At kadalasan po, itong pagdi-develop na ito ay hindi madali. Dumadaan po tayo sa tinatawag na disiplina. Ano po, at ang sabi sa Hebrews chapter 12 verse 11, habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos nyon, mararanasan natin ang kapayapaan na bunga ng matuwid na pamumuhay. So yun naman pala, maintindihan natin yung purpose ng discipline. Ano po? Dinadala tayo nito sa isang matuwid na pamumuhay. Ngayon, ano ang nararanasan natin kadalasan po sa buhay na ito? Unang-una po, merong spiritual warfare. Nakikipaglaban po tayo hindi sa tao, kundi sa mga spirito. Yun po yung sinasabi ng Ephesians chapter 6 verse 12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So yun po ang kalaban natin. Kaya dapat po matuto tayong mag-spiritual warfare. Dahil ang kalaban natin hindi tao, kundi mga masasamang espiritu. So malinaw po na sa buhay na ito talagang darating yung mga pagsubok, problema, dala ni Satanas sa ating buhay. Upang tayo po'y sirain at huwag tayong ma-develop. Number 2, mapapansin po ninyo, ang purpose din minsan ng problema at pagsubok sa buhay, natitrain po tayo in godliness. Ang tawag po dyan, spiritual training and discipline. Mahalaga po kasi yung sinasabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 8. May pakinabang sa pagpapalakas ng katawan, ngunit ang pagsusumikap na maging makadiyos ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan, sapagkat ito'y may pangako hindi lamang sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Ito po yung mahalaga, yung trained tayo sa ating pong spirituality. Ang sabi ng Biblia, training in righteousness, training in godliness. Dito po pumapasok yung pag-aaral ng salita ng Diyos, pananalangin, pagdalo sa mga gawain, kasi doon po tayo nahuhubog. At kung tayo po'y matibay, sabi ng Biblia, nahubog tayo ng spiritual training para tayong mga atleta, magbubunga ito ng buhay na maayos, na mapapakinabangan natin sa panahon natin ngayon at maging sa buhay na darating. Kaya kung ako po sa inyo, magpa-train po kayo sa salita ng Diyos sa panalangin kaysa yung ititrain tayo palagi ng mga problema at pagsubok o ng experience. Masakit po yun. Panghuli, yung pong tinatawag na minsan po may nagaganap sa ating problema sa pagpapasako. Kaya papansin nyo sa Biblia, mahalaga yung submission. Kasi para tayong nakikipaghilahan sa Diyos.
yung kagustuhan natin versus sa kagustuhan ni Lord. Ano po? Kaya pansinin niyo po, sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 6, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. So ang goal ng Lord, matutunan natin na tayo magpasakop sa Kanya. Cooperation baga. Kailangan makipag-cooperate tayo sa Kanyang plano. Pero ang kadalasan nangyayari po, nakikipag-agawan tayo. Ano po, nakikipaghilahan tayo kay Lord. Ano po, sabi sa Romans chapter 8 verse 6, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. So mapapansin niyo po, habang ginagawa po natin ito, nagpapasaway tayo kay Lord, hindi tayo nagpapasakop, at yung kadalasan pong problema ng maraming Kristiyano, bumabalik sa lumang buhay, na-experience natin yung maraming problema at pagsubok. Kaya mahalaga po matutunan natin talaga yung submission. So tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, salamat at naintindihan po namin ang katotohanan patungkol po sa mga conflicts and struggles na nararanasan namin sa buhay. Salamat na lamang po at kailangan namin sa panahong ito yung iyo pong grace. Kaya hinihingi namin yung pangako ng Hebrews chapter 4 verse 16. Humihingi kami ng grace na kailangan namin sa panahon ng aming pangangailangan. Tulungan mo kami na magtagumpay laban sa kaaway, sa mga pagsubok at higit sa lahat, matutunan namin yung pagpapasakop sa iyo. Purihin ka, Panginoon. Yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.